So, yun nga, wala pang ilang minuto, labas na kami uli. Nakuha na namin yung aming passport na may kasamang visa, nakatatak na yun dyan. NBI clearance. Santo Tomas. Sa Santo Tomas lang kami papunta. Halika na. Hazard reported ahead. Be careful, you guys. So, we're here again at the Pakistan Embassy dito sa Makati para kunin yung aming visa dahil release na po yung visa namin. Visa papuntang Pakistan. So, yun nga, wala pang ilang minuto, labas na kami uli. Nakuha na namin yung aming passport na may kasamang visa, nakatatak na yun dyan. So, yun nga, yung first na pagkuha namin ng visa ay pinabalik kami dahil kulang nga yung mga papers. So, first, sa spouse lang ang kailangan marriage certificate, original copy, papapotocopy mo yun kasi ibibigay rin naman sa'yo yung original after. Pero kailangan nila kasi makita yung original na copy from PSA. And then, yung passport copy at yung NIC or National ID husband nyo from Pakistan yun. Yung National ID card need yung front and back ng copy. Yung NBI dapat siya authenticated. So, sa place namin, walang nag-authenticate or apostille nung NBI clearance. So, kapit lang na magre-red, din yung parang red ribbon ata ang tawag nila. Ang pinakamalapit na pa-authenticatean na office ay sa Ayala, Alabang Town Center. Tsaka madali lang siya. Yung rush niya ay 1 day, kinabukasan bale. Di ngayon kayo nagpunta, kinabukasan makukuha nyo na siya ng hapon. Tapos ang bilis lang ng processing niya kasi wala masyadong tao. So, dala kayo ng ballpen kasi magpi-fill up kayo doon ng mga madali lang naman ko yung mga information na nandoon. Tapos dala nyo syempre yung NBI nyo galing sa DF. Yung NBI clearance nyo na kinuha, dapat dala nyo yun. Yun lang yung kailangan pag spouse. Tapos pag may baby kayo, bali 17 below, yung mga minor, bali ganun din yung kailangan. Ang magdadagdag lang kayo ng birth certificate original nung bata. Nung bata, pati yung, syempre, yung marriage contract nyo, kasali na rin yun sa inyo. Tapos yung parents' consent, tatawag ka dun sa embassy, tapos may ibibigay yung girl dun. Yung sa information, may ibibigay siya sa may isasend siya sa'yo sa email mo, na yun, ida-download mo yun, piprint mo. Kasama na yung form na pinakita ko nung una sa video. Yung form na ilang pages yun, isasagutan mo yun.
Bale, pag ikaw lang, di isa lang ganong copy. Pag dalawa kayo ng baby mo o kailang baby mo, kung ilan yung baby mo, di ganong copy yung ipapaprint mo na form. Tapos, fill upan mo siya. And then, yung parents' consent, kasama na rin doon. Sinend ko na lang doon sa husband ko yung isang copy by email. Tapos, pinaprint niya, tapos yun, pinilapan niya. Yung kanya lang name ang inilagay niya doon. Kasi meron din naman akong akin na copy na papanotariyo ko pa. Pinatnotaryo na, bali 2 kopya, isa sa akin, yung ipapasa nyo ha, isa sa akin, isa yung asawa mo. Yung sa asawa ko, i-send ko na lang yung papers, tapos, yun, sila na nag-print, sila na nagpanotaryo, tapos dinala nila dun sa parang DFA. Pero dun sa DFA, kasi sabi kasi dito sa office, sa Makati, sa embassy, kailangan daw dalhin doon. Pero dun sa Pakistan, hindi na kailangan ng ganun. So, bali, nagbigay yung pinaka-opisina ng Pakistan, ng DFA, na hindi na kailangan ng notary, ng papers na yon. Kumbaga, yun doon, sinama ko na rin dun sa video kanina. Kaya may parents' consent kasi 2 lang kaming nagbiyahe ng anak ko, hindi kasama yung asawa ko. Pero kung kasama mo yung asawa mo, hindi mo na kailangan ng parents' consent yun. At syempre, yung passport picture, yung picture nyo na passport size, yon kailangan doon. Pag ipapasa nyo siya, dapat maayos siya, naka-clip lang, yung paper clip lang, tapos nandun naka-insert yung picture. Tapos papasa nyo lang siya. Kung unang nag-process kami before, way back 2018, 3 days lang nakuha na namin yung visa. Pero ngayon, halos 7 days bago ko nakuha yung visa. Friday, wala silang pasok. Yun. Tapos pag magpapasa kayo ng form, ay morning hanggang tanghali lang, sa hapon yata ang pagre-receive. Pero nung pumunta ako nung pagkuha ko ng visa, umaga naman yun eh. Okay lang, nakuha ko rin. And then, yun, ang dali lang nakuha. Siyempre yung passport nyo, 2 ng anak nyo, yun, bibigay mo rin. Kaya tumagal yung akin kasi hinintay ko pa yung parents' consent na galing sa asawa ko, pinadala dito. Kasi kailangan original yung ipapasa. Tapos, pag naman yung anak nyo ay 18 years old and above, kailangan na ng NBI clearance nung anak nyo, same nung sa inyo, na ipapa-authenticated. Pero pag bata pa, hindi na kailangan. Yung mother lang ang may NBI clearance na authenticated. Tapos isa lang rin yung copy ng ng marriage contract, yung mga ID, passport ID at NIC, national ID card nung husband. Isa lang copies para sa inyo ng anak nyo. Yun. Tapos yun nga pala, mas mura yung visa namin ngayon kaysa dati. Dahil dati inabot ng parang 3,000 plus ata isa. Pero ngayon, ang visa lang ay parang nasa 1 plus lang. 1,2 ata yun. Kasi 1,2 or 1,1. Ang mura. Ang laki ng minura. Yun. Pero ngayon, ang advice nila ngayon, kapag matagal na kayong kasal ng asawa mo, need mo nang kumuha online nung parang card para yung pagpunta mo doon, meron kang entry na valid for 5 years yung visa mo. Pwede ka magbalik-balik, kayong mag-ina. Kasi yung visa sa may Pakistan Embassy ay only 1 year lang yung binibigay nila na pinakamalaki. Tas multiple ang kinuha namin, tas family visa nga kasi family related. So now, kakatapos lang namin sa immigration, nakapag-board na kami, waiting na lang sa flight, kain muna ng arroz caldo at chicken noodles. While waiting on the flight, kasi gutom na kami. Gutom ka na? Are you hungry?
nga, magbo-board na kami. Punta na kami sa gate 16. Nakamas kami dahil nga sa coronavirus.